Habang nagle-labor ang isang babae sa loob ng hospital ay nag-iisa lamang siya dahil ang kanyang kasintahan ay na-stuck sa isang eroplano mula sa Europa. Ngunit nang tuluyan ng makarating ang kanyang kasintahan sa hospital at makita ito ng doktor, ay agad na tumawag ng pulis ang doktor sa kanya. Pero ang mga sumunod na nangyari ay nagpakaba sa lahat. Buong akala ng babaeng si Cassie na handa na siya sa pinakahinihintay niyang araw. Ngunit nang maramdaman niya ang kauna-unahang kirot na senyales ng kanyang panganganak, doon niya napagtanto kung gaano ito kasakit at tuluyan na nga siyang napalibutan ng takot na para bang niyayakap ng kabalisahan ng kanyang buong katawan. Tila ba ay nag-iisa lamang kasi siya sa pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Ang kanyang mga magulang ay nasa Australia noong mapagkakataon na ito, habang ang tatay naman ng anak niya ay pauwi pa lang mula sa Europa at darating kinabukasan. Wala man lang siyang maaasahan na humawak man lang ng kamay niya o kahit pagaanin lamang ang kanyang kalooban. Ito kasi ang pinakamalaking araw para sa buhay ng babaeng si Cassie. Sa katunayan yan, handang-handa naman na siya at ilang beses na niyang pinraktis ang gagawin niya kung sakaling dumating ang araw na ito. Handa na ang mga gamit at ang tanging gagawin na lamang ay dumiretso sa ospital. Ngunit hindi niya inaakala na mangyayari ang kapanganakan ng kanyang anak nang wala si Eric, ang asawa niya sa kanyang tabi. Kaya naman wala siyang magawa, kundi ay tumawag na lamang siya ng Uber, na kung saan nang makarating nga ang Uber driver sa tapat ng kanilang bahay, ay agad na napagtanto ng driver kung ano ang nangyayari, kaya naman agad itong umaksyon. Ang driver ay medyo matanda na, at habang nasa biyahe ay napag-alaman ng babaeng si Cassie na meron din pala itong 4 na mga anak. Kaya naman, hindi na bago para sa lalaki ang mga babae na nagkakaroon ng pananakit ng tiyan dulot ng labor. Nang dahil sa nalaman ni Cassie, ay sobrang guminhawa ang kanyang kalooban. At katulad ng inaasahan, sobrang iningatan ng driver ang kanyang pasahero. Nang makarating na sila sa hospital, inutusan niya muna si Cassie na manatili muna sa sasakyan habang siya ay tumakbo naman papunta sa reception at bumalik sa kotse kasama ang 2 nurse na may dala-dalang wheelchair. Habang papunta sila sa maternity ward ay nakiusap si Cassie sa driver. "Pakiusap po, bumalik kayo. Para kahit papaano ay mabayaran ko naman po kayo sa paghatid ninyo sa akin dito." Pagsasalita ng babae sa gitna ng sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit tinanggihan siya ng Uber driver. "Hindi mo na kailangan at hindi mo na rin kailangang harapin to ng mag-isa ka lang." Saad ng lalaki. "Mananatili lang muna ako sa tabi mo hanggang sa dumating na yung kasintahan mo." Noong una, medyo hindi naging komportable si Cassie sa idea na isang estranghero ang makakasama niya sa buong panahon ng kanyang panganganak. Ngunit, habang pinag-iisipan niya ito ng mabuti, ay lalo niya lamang napagtatanto kung gaano kalaki ang pagpapasalamat na nararamdaman niya sa driver. At sa bawat paghilab nga ng kanyang tiyan, at sa bawat paglipat-lipat sa buntis na babae mula sa isang kwarto papunta sa kabilang kwarto, sinamahan siya ng driver. At doon ay nalaman niya na ang pangalan ng driver ay si Greg. Hindi talaga ito isang lokal na tao sa kanilang bansa at nasa 9 na buwan pa lamang siyang naninirahan sa lugar na iyon. Meron siyang 4 na magagandang mga anak na babae na kung saan ang huling anak niya ay dito na pinanganak. Kaya naman tila ba eksperto na si Greg sa kung ano ang dapat at eksakto niyang gawin para masigurado na magiging komportable ang buntis na si Cassie. Lahat ng maliliit na mga gawain upang mapanatiling komportable ang babae ay ginagawa niya. Siya na nga rin ang pumirma sa admission forms para sa babae. Ginamit niya rin ang kanyang telepono para bigyan ng mensahe si Eric na kung saan ay tinext niya ito sa kung ano ang lahat ng mga nangyayari. At sinabihan niya rin ito na kinikailangan din itong dumiretso sa hospital kapag nakarating na siya sa bansa. Bumili nga rin siya ng ice chips sa labas ng hospital upang sa gayon ay may manguya si Cassie sa gitna ng kanyang panganganak. Lahat ng ito ay ginagawa niya habang pinapagaan niya ang kalooban ng babae at sinisigurado na maibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nito. Para naman kay Cassie ay napakalaking tulong nito, lalong-lalo na para sa kabalisahan na kanyang nararamdaman. At nang dumating na nga sa punto ng paghilab na nararamdaman ni Cassie sa kanyang tiyan ay merong 5 minutong mga pagitan, doon nila napagtanto na malapit nang lumabas ang bata. At sa mga pagkakataon nito ay pakiramdam ni Cassie, nakilala niya na ang lalaking si Greg
sa buong buhay niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman, pero sa mga pagkakataong ito, pakiramdam niya na mas mukhang tatay si Greg ng kanyang anak. Samantala, ang kasintahan niya naman na si Eric Barnes ay nasa Europa noong mga pagkakataon na ito dahil sa isang rason. Mainit na kasi siya sa kanilang bansa dahil na rin sa mga illegal niyang ginagawa. Meron kasi siyang mga investment schemes na kung saan ay nakadesenyo ito upang kumita siya ng malaki sa mga investors niya. Kaya naman, nagkaroon siya ng sobrang yaman sa loob lamang ng maiksing panahon. Ngunit nang mayaman na siya ay pakiramdam niyang hindi na siya ligtas sa kanilang bansa. Kaya naman, pinalitan niya ang kanyang pangalan mula sa Alexander at ginawa niya itong Eric. Nangyari nga ito 2 taon bago niya makilala si Cassie. Samantala, ang babae naman ay walang kaalam-alam tungkol sa nakaraan ng kanyang kasintahan. Ngunit ang totoong dahilan talaga kaya lumipad si Eric papunta sa Russia ay dahil nakaaway niya ang 2 pinakamayayamang tao sa kanilang lugar na mayroong malaking koneksyon sa gobyerno. Ang mga bilyonaryo na ito ay nag-invest ng napakalalaking halaga ng pera sa 2 niyang mga investment scam. Pero dahil nga isang mautak na tao si Eric, ay nagawa niyang makamkam ang lahat ng mga ito at walang natira sa 2 bilyonaryo na nagawa niyang ma-scam. Pero dahil nga hindi normal na mga taong nagawa niyang maloko, ay hindi na gumana sa mga ito ang kanyang mga pagpapalusot. Kaya naman umabot na sa puntong tinatakot na nila si Eric na ibalik ang mga perang kanilang ininvest. Ang mga lalaking kanyang na-scam ay kilala sa paggamit ng kanilang mga kapangyarihan at koneksyon sa iba't ibang mga industriya. Napakalaki ng impluwensya nila lalong-lalo na sa politikal na aspeto para masuportahan ang pansarili nilang pakinabangan. Nagmamayari nga rin sila ng ilang mga businesses at talaga namang masasabi natin na meron silang malaking impluwensya. Kumbaga ay sila talaga yung mga tipo ng tao na hindi mo dapat makalaban. At kung sakaling kalabanin mo sila, ay meron itong napakatinding negatibong resulta. Pero bago pa nga gawin ni Eric ang kanyang panloloko, ang unang naisip niya kung bakit lolokohin niya ang mga bilyonaryo na ito ay gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng mga ito sa kanilang kahinaan. Ang ibig sabihin lamang nito, naiisip ni Eric sa mga pagkakataon na iyon na iniisip ng mga bilyonaryo na walang makakapanloko sa kanila, na walang susubok na kumuha ng kanilang mga pera dahil sa kapangyarihan at estado nila sa lipunan. Kaya naman, gumawa si Eric ng isang hakbang para makakuha siya ng napakararaming mga pera sa mga bilyonaryong ito. Siguro naman Eric, hindi mo kami lolokohin. Alam mo kung anong pwedeng mangyari sa'yo kung sakaling nalaman namin na niloloko mo kami, naiintindihan mo ba? Ito ang pananakot ng bilyonaryo ni si Gabriel nang matapos ang kanilang transaksyon ni Eric. Buong pagpapakumbaba naman si Eric na itinanggi na magagawa niyang maloko ang kanyang mga kasosyo. Bakit ko naman po gagawin yun sa inyo, sir? Alam ko naman po na hindi ako makakatakas sa kamandag ninyo kapag ginawa ko yun. Natatawang saad niya pa. Pagkatapos ay tinanguan siya ng 2 bilyonaryo sabay alis sa kondo kung saan sila nag-abutan ng malaking halaga ng pera. Pagkaalis ng kanyang mga naging kasosyo, malakas ang halakhak ni Eric habang tinatawanan sila. Yung mga tangang yun, akala ba nila sila na yung masusunod dito sa mundo? May mga tao pa rin na kayang-kaya silang labanan. Malas lang talaga nila at ako yung nakasalubong nila. Habang hawak-hawak ni Eric ang mga perang nakamkam niya, ay hindi naman mapagsidlan ang sayang nararamdaman niya. Hindi niyo na makukuha tong pera niyo. Akin na tong lahat. Saad niya pa habang malakas na tumatawa ng mag-isa sa kondo. Bata pa lamang si Eric ay pakiramdam niya na sa pera lamang umiikot ang mundo at ito ang dahilan kung bakit nabubuhay ang mga tao. Laki kasi siya sa hirap at noong simula niyang gawin ang kanyang mga ilegal na aktibidad at makakuha nga siya ng malalaking halaga ng pera, ay doon niya siya nagsimulang maging sakim sa mga material na bagay. Mula sa mga masasamang bisyo hanggang sa mga babae, lahat ng yan ay pinagsawaan ni Eric. Umabot ng 2 taon bago niya makilala si Cassie. Noong mga pagkakataon na yon ay nagtatrabaho si Cassie bilang isang waitress sa restaurant. Totoo namang namangha si Eric sa kagandahan ng babae, kaya naman agad niya itong inalok para sa isang date. Ngunit laking gulat niya nang tanggihan siya ni Cassie. Ito kasi ang kauna-una ang pagkakataon na tinanggihan siya ng magandang babae, lalong-lalo na sa lahat ng pera na meron siya.
Pakiramdam niya, lahat dapat ng babae ay makukuha niya. Ha? Bakit? Ano bang ayaw mo sa akin? May maganda akong sasakyan dyan sa labas na kaparada. Gusto mo, sumama ka pa sa akin sa labas. Ihahatid pa kita pa uwi. Pagyayabang pa ni Eric. Ngunit hindi siya pinapansin ng babaeng si Cassie na patuloy lamang na naghahanda ng pagkain para sa mga customer. Ano ba tingin mo sa aming mga babae? Pera lang yung gusto? Kung yan lang pala yung may pagmamalaki mo, wag na lang. Marami pa akong problema sa buhay. Pagsagot at pagrarason naman ni Cassie sa kanya. Simula nga noon ay tumatak na kay Eric ang babaeng ito. Kaya naman, sa tuwing nagkakaroon siya ng malaking halaga na nakakamkam niya, mula sa mga investor na naluloko niya ay dumediretso siya sa restaurant na pinagtatrabahuan ni Cassie upang dito ay mag-celebrate. At sa bawat mga okasyon na ito ay nag-iiwan siya ng malaking tip para sa babae na ni minsan naman ay hindi tinanggap ni Cassie. Ngunit makalipas ang 6 na buwan na panunuyo ni Eric sa babae, tuluyan ding nanlambot ang matigas na puso ni Cassie sa kanya. Mayabang man sa Eric, ngunit pakiramdam niya ay may naitatago itong kabutihan. Kaya naman hindi rin nagtagal ay nagsama na sila sa iisang bubong. Bumili si Eric ng isang napakarangyang bahay na kung saan ay dito nga tumira si Cassie. Nabili niya ito ng full cash payment. Noong una ay hindi naman kinuwestiyon ni Cassie kung saan nagmumula ang kayamanan ng kanyang kasintahan hanggang sa dumating sa puntong tuluyan na siyang nilamon ng kuryosidad niya. Kaya naman napagdesisyonan niya na kumprontahin na ang kanyang asawa tungkol sa issue na ito. Di ba ilang beses ko naman ang sinabi sa iyo, yung mga pera ko nanggaling to sa tatay ko. Bago siya namatay, pinamanya niya sa akin lahat ng mga ari-arian at mga business na naiwan niya. Wala rin naman kasi akong ibang kapatid, kaya naman napagdesisyonan ko na palaguin ko na lang yung negosyo. At hanggang ngayon nga hindi na ako namumroblema sa pera. Pagrarason at pagsisinungaling ng lalaking si Eric dahil napakalayo nito sa katotohanan. Buhay pa kasi ang kanyang mga magulang at nagawa niya nga itong patayin sa kanyang kwento para lamang mapagtakpan ng kanyang mga ilegal na gawain. Tinanggap lamang ni Cassie ang paliwanag na ito kahit nasa loob-loob niya ay napakarami niya pa rin katanungan. Ngunit hindi lang dito natapos ang kanilang problema. Palagi na lamang kasing wala ang lalaki sa kanilang bahay. Kaya naman laging nakakaramdam ng kalungkutan at pagkalugmok si Cassie. Lalo na noong napag-alaman nilang buntis ang babae. Mas ginugusto ni Cassie na makasama si Eric sa mas matagal na mga oras dahil nga sa iba't iba na ang kanyang mga nararamdaman sa kanyang katawan. Ngunit kahit anong pakikiusap niya ay hindi niya magawang mapapirme si Eric sa kanilang bahay. Pasensya ka na. Alam mo naman na napakarami kong trabaho at hindi ko pwedeng pabayaan yung mga tauhan ko. Kailangan kong umalis at pumunta sa opisina. Marami pa akong nakatambak na paperworks. Okay, ganito na lang. Wika ni Eric sabay hawak sa mga kamay ng kanyang kasintahan. Pinapangako ko na kapag tapos mong mga anak, magkakaroon na ako ng mas maraming oras sa iyo. Aalis tayo kasama yung anak natin at pupunta tayo sa kahit na anong lugar na gusto mo. Okay ba yun sa'yo? Pero sa ngayon, malaking sakripisyo muna yung kailangan nating gawin. Alam kong mahirap to para sa'yo pero nahihirapan din naman ako eh. Pagmamanipula ng lalaki. Pero sa katunayan yan ay hindi lamang si Cassie ang kanyang kasintahan. Dahil sa totoo niyan ay kasal na talaga si Eric sa babaeng nagngangalang Rosemary at meron na rin silang 2 anak dito. Ito ang babaeng pinupuntahan niya sa tuwing wala siya sa bahay ni Cassie. Ngunit parehang 2 babae na ito na walang kamalay-malay sa kung ano ang ginagawang katarantaduhan sa kanila ng lalaking si Eric. Bukod sa mga babaeng niloloko niya, ay ang mga investors niya rin na patuloy niyang pinapaniwala. Nalalaki at lalago ang kanilang mga pera kung sakaling mag-i-invest sila sa kanyang mga gawa-gawang negosyo. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang hindi umuwi si Eric sa bahay nila ni Cassie. Nalabis na ipinag-alala ng babae. Natatakot kasi siya na baka kung ano na ang nangyari sa kanyang kasintahan. Madalang man kasi itong umuwi sa kanilang bahay pero sinisigurado naman ito na makakauwi siya tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ngunit ngayon ay halos mag-iisang linggo na nga siyang hindi nakakauwi sa bahay nila ni Cassie. Bilang manganganak na rin si Cassie ay lalo lamang lumala ang nararamdaman niya hanggang sa hindi niya na nga makaya ang kabalisahan niya. Napuno siya ng stress at hindi niya nga namamalaya na oras-oras na pala siyang umiiyak.
Bukod sa namimiss niya na si Eric, ay kinikailangan niya na rin ng papatnubay sa kanya para sa kanyang kapanganakan. Hanggang sa isang gabi bago siya matulog ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kasintahan. Ayon sa mensahe na ito, ay bigla ang lumipad si Eric sa Europa para sa isang business trip. Pinangako naman ng lalaki na uuwi siya bago manganak ang babae na si Cassie. Ngunit nagkataon nga lamang na napaaga ang pagle-labor ng babae kaysa sa kanilang inaasahan. Kaya naman, napaaga rin ang pagtakbo sa kanya sa hospital. Wala namang magawa ang lalaking si Eric dahil hindi pa siya pwedeng umuwi sa kanilang bansa. Lalong-lalo na at mainit pa siya sa mga mata ng mga malalaking tao na kanyang niloko. Pero kahit na ganoon gusto niya pa rin naman makita ang magiging anak niya sa babae. Kaya naman gumawa siya ng paraan upang hindi malaman ng mga investors niya na bumalik na siya sa bansa. Gumawa na naman siya ng peking passport at nagbayad din siya ng ilang mga tao para maproseso ang kanyang ticket, maging ang peking identidad na nilagay niya. Suma total ay gumastos siya ng mahigit 5 milyon para lamang makauwi ng illegal sa kanilang bansa. Samantala, sa kasalukuyang pagkakataon, patuloy lamang na inaalagaan ng mabait na driver na si Greg ang nahihirapan na si Cassie. Kinukwentuhan niya ito ng mga istorya na magpapagaan sa kalooban ng babae. Alam mo ba, yung unang pagkakataon rin ng mga anak ng asawa ko, sobra talagang nervyos yung nararamdaman ko nun kasi isipin mo naman, wala kang magawa habang nakikita mong umiiyak sa sakit ng asawa mo. Kaya isa lang yung pinapanalangin ko nun Kahit malagpasan niya lang to, ako nang bahala sa lahat. Ako na yung mag-aalaga sa bata. Kung pwede nga lang ako na magpadede para lang naman maibsan yung sakit na naramdaman ng asawa ko. Pero kasi, sinasabi ko sa'yo, nakakatakot lang pero kakayanin mo yan. Tinawagan ko na rin yung asawa ko para kung sakali man, matulungan ka namin dito sa ospital habang nagpapalakas ka. Di ba sabi mo wala dito yung kasintahan at mga magulang mo? Nakakalungkot naman kung papabayaan ka namin dito. Buong pag-aalalang sabi ng driver. Pero sir, paano po yung trabaho ninyo? Naku, wag mo nang isipin yun. Aanhin ko yung perang kikitain ko ng 1 o 2 araw kung mapapahama ka naman at malulungkot ka dito. Naniniwala pa rin naman kasi ako sa good karma at kahit hindi man ako karmahin ng mabuti sa ginagawa ko ngayon, mas masarap sa pakiramdam yung alam kong nakakatulong ako sa taong nangangailangan. Ngiting wika pa ng lalaki. 10 oras ang makalipas. Doon lamang tuluyang nanganak si Cassie. Napuno ang silid ng ospital ng hiyaw mula sa babae. Hiyaw ng sakit at kabalisahan na nararamdaman niya sa parehang pagkakataon. 2 linggo na kasi simula noon nang hindi niya makita ang kanyang kasintahan na si Eric. At wala siyang ka-idea kung nasaan na nga ba ito sa ngayon. Tapos, kumakaharap pa siya sa isa sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Pero matapos ang 2 minutong hiyaw mula sa babaeng si Cassie, tuluyan nang nailuwal ang isang magandang batang babae. At agad din namang pumasok ang driver na si Greg na ngayon ay kasama niya na nga ang kanyang asawa upang tignan ang kalagayan ng babae na si Cassie. Napakagandang bata. Manang-mana sa nanay. Wika ng asawa ni Greg ni si Joanna. Samantala nang hihina naman si Cassie na niyakap ang kanyang anak na nagpatigil sa patuloy na pag-iyak ng sanggol. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Greg sa babae. Tinignang mabuti ni Cassie ang kanyang anak na babae. Dito ay napagtanto niya na sa mga oras na nahihirapan siya, ang tanging naging pag-asa na lamang niya ay ang kanyang anak. Ito ang nagbigay sa kanya ng positibong pananaw sa buhay. Isang rason at pag-asa kung bakit gusto niya pang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Hope. Hope ang pangalan niya. Naiiyak na wika ni Cassie habang hinahawakan ng maliit na kamay ng kanyang anak. Totoo po yung sinabi niyo, Kuya Greg. Ganito po pala talaga kasi magkaroon ng isang anak. Parang kaya ko pong harapin lahat ng sakit ulit. Basta maramdaman ko lang ulit to. Naluluwang wika niya pa. Hanggang sa hindi na nga maiwasan ni Cassie na mapalingat sa paligid. Na tila hinahanap niya kung nandyan na ba ang kanyang asawa na si Eric. Umaasa siya na kahit papaano ay naabutan naman sana ni Eric ang kanyang panganganak. Na sana ay kahit papaano
Si Eric man lang ang kauna-unahang makakita sa kanyang anak na si Hope. Ngunit, nabigo siya. Walang Eric ang dumating sa gabing iyon. Ang hindi niya alam ay nagkakaroon pala ng problema si Eric sa airport sa Russia. Dahil muntika na ngang mabisto ito na peke ang pasaporte na kanyang daladala. Pero sa tulong na rin ng kanyang koneksyon at pera, nagawa niyang mabayaran ang ilang mga opisyal doon, kaya naman tuluyan na rin siyang nakauwi sa kanilang bansa. Umaga na nga nang makarating siya sa ospital. Pero sinigurado niya muna na matatago niya ang kanyang identidad sa pamamagitan ng pagsusuot ng jacket at shades. Naglagay nga rin siya ng sombrero para siguradong takip na takip talaga ang kanyang mukha. Naging maobserba siya sa paligid at hindi niya nga hinahayaan na magkamali siya ng kanyang kilos dahil siguradong hindi lamang buhay niya ang magtatapos kung sakaling mahuli siya ng mga taong niloko niya, kundi ay pwede ring madamay ang kanyang pamilya. Matapos nga niyang makasakay sa taxi at makababa sa ospital, agad siyang dumiretso kung nasaan ang kwarto ni Cassie. Doon ay nakita niyang natutulog na mag-asawa na si Greg at Joanna. Naguguluhan man siya kung bakit may mga estranghero sa kwarto ng kanyang asawa, ngunit hindi niya na ito pinansin at dumiretso siya sa kanyang mag-ina. Hindi naman may tago ni Eric ang sayang nararamdaman niya nang sa kauna-unahang pagkakataon ay makita niya ang kanyang anak na babae. Matagal na kasing pangarap ni Eric ang magkaroon ng anak na babae dahil ang unang dalawang anak niya ay puro lalaki. Kaya naman para sa kanya ay natupad na ang kanyang pinakamatagal ng pangarap. Ngunit kung natupad man ang kanyang pangarap, ay mangyayari na rin naman ang kanyang pinakakinatatakutan para sa gabing iyon. "Oh Eric, bakit ngayon ko lang dumating?" Wika ni Cassie na hindi may tago ang pagkalugmok at pagmugto ng mga luha sa kanyang mata. Agad naman siyang nilapitan ni Eric. "Huwag kang maingay. Sikreto lang din akong pumunta dito. Papaliwanag ko na lang sa'yo lahat pag okay na. Pero sa ngayon, gusto ko lang kayong makita. Gusto ko lang makita kung ayos ba yung kalagayan ng anak natin. Kumusta ka naman? Nahirapan ka ba sa panganganak mo?" Pabulong na wika ni Eric habang tumatabi sa asawa niyang nakahiga sa hospital bed. Agad naman siyang niyakap ni Cassie. "2 linggo kang hindi nagpakita. Ano ba kasing problema? Ano bang tinatago mo sa akin? Ano bang ayaw mong malaman ko?" "Cassie, pakiusap. Wag muna ngayon. Ang importante, nailuwal mo ng maayos yung anak natin at walang naging diferensya. Sa ngayon, yun muna ang isipin natin. May naisip ka na bang pangalan ng anak natin?" Pag-iiba ni Eric sa usapan at doon ay binanggit na nga ni Cassie ang pangalan na Hope. Nagustuhan din naman ito ni Eric. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap ay naalimpungatan si Greg pero hindi kaagad siya kumilos. Ngunit nang dahan-dahan niyang maidilat ang kanyang mga mata at makita ang itsura ng lalaking si Eric, doon niya napagtanto isang nakakagulat na revelasyon. Dahan-dahan siyang tumawag sa may reception upang magpatawag ng doktor sa loob ng kwarto. Nang sa gayon ay makita nila kung sino ang bumibisita sa pasyente na si Cassie. Pero ano nga ba ang kinalaman ng driver na ito sa totoong pagkatao ni Eric? At ano ang kanyang napagtanto? 1 minuto nga lamang ang makalipas habang nagkukunwari pa ring tulog si Greg ay may kumatok na doktor sa kanilang kwarto. At pagkatapos ay agad nitong binuksan ang pinto. Doon niya naabutan ang lalaking si Eric na nakatabi kay Cassie. Maging siya ay nagulat sa kanyang nakita. Ngunit hindi niya muna pinahalatang kilala niya si Eric. Nagkunwari lamang siya na tinitignan at chinecheck niya ang vital signs ng babaeng si Cassie at lumabas na rin ng kwarto. "Bakit parang kinakabahan ka, Eric?" Pagtatakang tanong ni Cassie nang mapansin niyang namumutla ang kanyang kasintahan. Wala naman. Pero sa ngayon kailangan ko na munang umalis dito. Mainit pa ako dito. Kukontakin na lang kita kapag ayos na ang lahat." Pagpapaalam niya sa babae. Ngunit pagbukas ng pinto ay may 2 pulis na ang nakahanda siyang arestuhin. "Anong ibig sabihin nito?" Pagtatakang tanong ni Cassie nang makita niya ang 2 malalaking pulis sa pinto. Napatingin naman sa kanya si Eric na merong malungkot na mga mata. "Cassie," mahinang bulong nito habang pinoposasan siya ng mga pulis. "Eric, ano bang gusto mong tawag namin sa iyo? James, Lawrence, Kenji, o gusto mo bang tawagin ka namin sa totoo mong pangalan?" "Jeff."
Wika ng polis na talaga namang isang malaking revelasyon para sa babaeng si Cassie na naguguluhan at nalilito sa mga pagkakataong iyon. Anong ibig niyong sabihin, officer? Pagtatakang tanong ng nanghihina na si Cassie. Ikaw, Jeff, ay inaaresto namin sa patong-patong na kaso. May karapatan kang manahimik o magsawalang kibo. May karapatan ka rin kumuha ng abogado mo at kung wala kang kakayanan, well, imposible namang wala kang kakayanan. Pero bibigyan ka ng gobyerno para ipagtanggol yung sarili mo. Sa ngayon, lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo sa korte. Naiintindihan mo ba? Pagbabasa ng polis sa mga karapatan ng lalaking si Eric. O sa pagkakataong ito ay nabunyag na ng pinakatotoo niya pala talagang pangalan ay Jeff. Pagkatapos ay wala na nga siyang naging paliwanag pa kay Cassie. Tuluyan siyang dinampot ng mga polis at inaresto. Samantalang naiwan naman si Cassie na nagugulumihanan at gulong-gulo. Mabuti na lamang at nandoon si Greg para ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Paano niyo po nakilala yung boyfriend ko? Naiiyak na wika ni Cassie. Nakilala namin siya sa pangalang Lawrence ng asawa ko. Siya yung dahilan kung bakit nag-u-Uber na lang ako ngayon. Negosyante kami dati. Malaki at sapat na sapat yung kinikita namin ng asawa ko na si Joanna. Hanggang sa makilala namin si Eric. O sa pagkakakilala namin sa kanya ay Lawrence. Hindi ko alam pero nakumbinsi niya kami na mag-invest sa kanya ng lahat ng mga pera namin. Mula sa mga ari-arian namin hanggang sa titulo ng lupa. Lahat yun ay nagawa naming ibigay sa kanya. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin kami kung paano niya yung nagawa sa amin. Pero, nagtagumpay siya. Nakuha niya ang lahat ng mga perang meron kami. At ang natira na lamang sa amin ay yung sasakyan na hinuhulugan pa rin namin sa bangko hanggang ngayon. Pakiramdam ko, minalas ako. Pakiramdam namin ng asawa ko na ayun yung naging kabayaran namin dahil sa nalunod kami sa pagmamahal sa pera. Kaya naman, gusto kong gumawa ng kabutihan sa kapwa ko hanggat maaari. Ayaw kong maranasan ng iba yung naranasan namin. Buong akala ko talaga kanina ay makikilala niya ako pero mukhang napakarami niya ng taong naloko. Hindi niya na maalala yung mga mukha namin. Pagpapaliwanag ng lalaking si Greg. Ibig niyo po bang sabihin na yung mga perang ginagamit niya sa akin ay mga perang galing sa panloloko? Tumango naman si Greg sa sinabi ng babae habang naiiyak naman si Joanna sa gilid na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Halatang naging malaking trauma ang nangyaring iyon sa kanilang buhay at ang ginawa na iyon ng lalaking si Jeff o si Eric o si Lawrence. Doon ay napagtanto ni Cassie nang lahat ng mga pera ng kanyang asawa ay nagmula sa mga illegal nitong aktibidad at mula sa mga panlolokong ginawa niya sa ibang mga inosenteng mga tao. Pinaliwanag din naman ng doktor na agad siyang tumawag ng polis nang mapagtanto niya kung sino ang kriminal na nasa kanilang establishmento dahil kakilala pala ng doktor na ito ang bigating tao na niloko ng boyfriend na si Cassie na nagdulot para agad niya itong mapaaresto. Ngayon nga ay nahaharap na si Cassie sa isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Agad niyang ibinenta ang bahay niya na binili ni Jeff para sa kanya. Dahil alam niya naman na hindi sa malinis na paraan nagmula ang perang pinangbili ng bahay na ito. Sa halip, binalik niya sa mag-asawang si Greg at Joanna ang mga perang nakuha sa kanila ng manloloko niyang boyfriend. Huli na nga rin ang mapagtanto niya na hindi lamang siya ang nag-iisang pamilya ng lalaking si Eric. Pero hindi naman na rin sila nagkagulo. Nagkaayos sila ng unang asawa ni Eric at napagtanto nila na kinikailangan nilang ituwid ang mga maling nagawa ng kanilang naging karelasyon. Pero hindi naman dito nagtatapos ang istorya para sa babaeng si Cassie. Dahil na rin sa kabutihang ipinakita niya sa mag-asawang si Greg at Joanna, ay inalok ng mag-asawa na tumira siya kasama nila sa iisang bubong habang tinutulungan nilang makabawi at makabangon sa buhay si Cassie. Ano pong ibig niyong sabihin? Okay lang po sa inyo na makasama niyo sa iisang bubong? Yung ex-girlfriend ng taong nanloko sa inyo? Nahihiyang wika ni Cassie. Ano ka ba? Alam naman namin na wala kang kinalaman dun. Isa ka lang din sa mga naging biktima ng lalaking yun at tutulungan ka naming makapagbagong buhay.
Kung may mga gusto kang gawin, gawin mo habang inaalagaan mo yung anak mo doon sa bahay namin. Alam naman namin na wala kang mapupuntahan sa ngayon. Hayaan mong makabawi kami sa'yo. Wika ni Greg sa kanya. At katulad ng sinabi ni Greg ay nagsimula ng panibagong yugto sa buhay ang babaeng si Cassie. Habang inaalagaan niya ang kanyang anak ay nagkaroon siya ng isang maliit na kainan na kung saan makalipas ang ilang mga taon ay tuluyan itong lumaki dahil na rin sa pagpupursige na ipinakita niya sa kanyang negosyo. Ngayon nga ang lahat ng mga perang ginagastos at kinikita niya ay nagmula sa mabuting paraan. Pero hindi niya pa rin naman nalilimutan na bumawi sa mga taong naghirap dahil sa kanyang ex-boyfriend. Kaya naman gumagawa siya ng paraan para kahit papaano ay makabawi at makatulong sa kanila. Habang itinuring niya na rin na pangalawang magulang niya, si Greg at ang asawa nito na si Joanna, na kung saan ay lumaki nga ang anak niyang babae na si Hope sa isang malaki at masayang pamilya. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin yung subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.